Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Kahapon po mga kababayan ay hindi tayo nakapag-live. Pasensya na po doon sa programang Saganang Mamamayan na kasama si Senator Dante Marcoleta at saka si Kuya Nelson Lubao. Kaya ngayon po mga kababayan, sa pagkakataong ito ay mapapanood natin yung kabuuan ng segment na yon. At panoorin niyo po itong mabuti lalong-lalo na po itong mga nag-aastang akala mo'y napakatatalino, napakagagaling, katulad nitong isang pangalan nito, Attorney J. Batong Bakal ba ito? Oo, sana mapanood nila itong bidyong ito. Tawagin niyo na rin si dating Justice Carpio. Yan, sana manood ka, Ginoong Carpio. Dito sa Corpio ba ito? Corpio. Dapat sana Corpio na lang eh. Oo. Hindi Carpio, Corpio. Para nang sa ganun ay maliwanagan ang inyong mga isipan dito sa mga pagpapaliwanag ni Senator Dante Marcoleta, pati itong mga kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, na tila baga sinabi daw ni Senator Dante Marcoleta na ipamimigay na lang yung Kalayaan Island, mga kababayan. Doon sa punto na yun na nagsasalita si Senator Dante Marcoleta, pinutol nila yung parte. Hindi nila itinuloy yung buong video ng sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. At dito po, sa Saganang Mamamayan, sa Net25 News and Information, mga kababayan, ay mapapanood ninyo yung pagpapaliwanag ng lahat ng mga bagay na yan tungkol dito sa mainit. Hindi pala mainit na usapin ito. Tungkol dito sa usapin na paglilihis, pagdadivert sa totoong issue, ang flood control, mga kababayan. Oo, wag tayong mawawala doon. Focus lang tayo sa flood control scandal, mga kababayan. Itong mga issue tungkol sa West Philippine Sea, issue tungkol doon sa exclusive economic zone, yan ay lahat ng yan, mga kababayan, ay paglilihis lang, pinalalaki lang nitong mga umaaglahi, itong mga kumukutya kay Senator Dante Marcoleta, na ang tawag sa kanila ni Kuya Jen ay mga personality bias. Tama ba yung personality bias ba tawag doon, mga kababayan? Oo, na kahit anong sabihin ng tao, sapagkat ayaw nila sa kanya, ginagawa nilang mali at kinukutya kahit na totoo yung sinasabi ng tao. Yun ang ibig sabihin ng personality bias. Tama ba? Tama ba yung mga termino ko? Paki-correct naman, mga kababayan. Oo, kahit kayo, mga kababayan, mapapansin ninyo yan. Yung mga ayaw kay Senator Dante Marcoleta, kahit totoo yung sasabihin niya, hindi nila pinaniniwalaan at ayaw nilang pakinggan, bagkos ay gagawa sila ng mga pananalita, mga pag-aglahi, pagkutya, para nang sa ganon, imamali nila yung tama na sinasabi ni Senator Dante Marcoleta, mga kababayan. Ganon ang style nila, mga kababayan. Dito, lahat ng mapapanood nyo sa pagkakataong ito, dito talagang maliliwanagan na po kayo. Pero hindi na natin patatagalin yan, mga kababayan. Panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito. Sen, unahin na natin yung pinakamainit. Para... Bakit ba mainit? Kasi, Sen, kahapon pa namin ito dinidiscuss eh. Dahil sa viral na viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa... nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito eh. Yung isang official doon ng AFP. At doon daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na rin lang, ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin.
At ito yung kinuha ng maraming mga matagal ng kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo, ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Talagang pipilitin na lang baluktutin ano? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kababayan yung bending the law. Bending the law. Ano? Kaya dito pwede nating sabihin, bending the unclos. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Opo. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, paalitan ng maanghang na pananalita between the Philippine side Apo. and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan, kung magkagyera tayo, kayo unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Apo. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. Opo. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Okay. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Okay. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Oo. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Opo. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Magmula kanya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweed, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Yung, oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila,
Sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake Ayun yung mga nga yan po. eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap. Opo. Dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, UNCLOS, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ano ba yung clause? United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land isla. features. Oo. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun eh. no? Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Anong ibig sabihin niyang pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang ano? decision niya. Sabi niya, low tide elevation Elevation. yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng picture na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun.
Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag ka nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Eh, sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo kang pwedeng i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yon. sa Pilipinas yun. Oo. Ayun. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman yung patutsadahan sana eh. oo. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati isi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, mayroon silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Apo. yung ayungin. Ayung Insyol. Oh, ayung insyol, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Oh, Sierra Sierra Madre. Madre, oo. Yung Basta meron tayong isang lumang-luma. Lumang barko. BRP Sierra Madre. Oh, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, oy, Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC, eh kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung iisa na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan ha. Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mississippi Reef. Walang ganun. Walang ruling kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na naman. Oo, dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, Oo, so, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi, Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen. Ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunwa na marurunong. Ako naman, hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin yung pangalan. Wag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Opo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Aha. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong timbang-timbang nila yung pangyayari. Maiintindi na sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter. Taong bayan. Kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag, di ba? Hindi yung kinakailangang palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. Aha. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Merong pang isa. Pagka merong delimitation.
Ano ibig Halimbawa, pumasok yung territorial waters. sabihin? Opo. The limitation yon. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa Arbitral Tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash Oh, line. sinabi ng sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay, yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupied Yun ang nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, siya rin nagpaliwanag. Talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh. Sabi ng ambassador, tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya. Lalong-lalo na ang Department of National Defense. Opo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ako ng ating secretary, kasi ano ko yan province mate ko yan eh. Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac eh. Ni Secretary Gibo. You mean he's your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na tatlo lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo ring makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy. Tinext niya na ako eh. At yung text message na yon, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun yung right channel. Anong doon? Sinasabi ba pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Kasi Sen, ang hindi naintindihan ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive sa exclusive economic zone, hindi Ulitin mo. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone, ay hindi naman talaga, ibig sabihin sa tingin mo kasi parang ikaw lang doon eh. Walang dapat na pumunta doon. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, Ayun, okay na yun eh. opo. Ideal sana yun eh. Ay, ideal. Nagkataon, Marami. isip-isipin mo naman, ang Vietnam, Ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Aha. Dito nagkakaroon ng problema eh. Ideally, At kung lahat wala... yun, Sen, nasasakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan eh. Nakakalat nga eh. Ngayon, yung iba na-manage, yung iba hindi. Apo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yun. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes, So, yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun, kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito eh, rights sa tubig. Opo. So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, Pati sa pangisda. development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both living resources and non-living resources. Basta Okay. yung tubig. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea,
Ayan ang problema. Talagang walang makikialam sa ito. Dito pwedeng makialam yung iba, kontrata ka, ganito. Exploration development, exploitation. Pero yung territorial sea, ito parte ng parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Aha. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa iyo, merong isa dyan na Associate Justice na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Aha. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Oho. Pinipilit niya ngayon. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya ng exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Aha. Square miles. Opo. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam ng exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Yun kahit saan, kaya mong ipaglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa iyo doon. Dominion mo talaga yun. Aha. O, kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat-mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory. Isip-isipin mo naman. Kaya natin sinasabi noong nabanggit natin yung tungkol doon sa apat nating teritoryo na ngayon ay hawak natin, ano? Doon sa Kalayaan Group of Islands, dalawang klase ng isla doon o kaya land features ang kineklaim natin. Yung kineklaim natin pero hindi natin occupied, halos 15 yon. Madami pala. Ano? 15, halimbawa, yung Pugadlawin, merong Trident, merong Lisyol, merong Zamora, may Ito Aba, Burgos, Gomez, Discovery Reef, Kagitingan, Dagohoy, Hison, Gitna Reef, Silangan Reef, Calderon, Kanluran. At iba pa, 15 lang ibibigay kong halimbawa sa'yo. Kine-claim natin ito pero hindi natin occupied. Kasi yung Ito Aba, saan? Taiwan na Oo nga, kaya, pero claimants tayo. Claimant pa rin tayo. Pero meron tayong 4 na features na tayo nagke-claim. Ito yung Parola, ito yung Kota, Lamkian, at Pag-asa. Opo. Ito yung nandito tayo ngayon. So ngayon, sabi ko doon sa mga armed forces, dapat kasi malaman ninyo ito, na dahil nga sa definition ng West Philippine Sea, isinama ka ako yung Pag-asa Island. KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan. Na magkakalayo yun, sabi kong ganyan. Sabi ng tribunal, China kanya, ikaw, wala kang karapatang ituring yang Spratlys na yan. Ang Spratlys kasi, tinatawag ding Spratly Islands. Yung kalipunan ng mga land features. Mula doon sa Spratly Islands, merong isang Spratly Island. Manliit. Oo, baka ma-confuse na naman. Ano? Sabi niya sa China, kasi ang China, alam mo ang ginawa ng China? Lahat ng features ng Spratlys, tinawag niyang Nansya Kundao. Okay. Nansya Kundao, sabi niya. Matagal na panahon na ito. Ang Nansya Kundao, ang ibig sabihin niyan, yung entire Spratly Islands ay yun ang kanyang ibig sabihin. Isang buo. Isang buo kanya, but without drawing basic lines. Pero kinonsider niyang isang group of islands o kaya offshore archipelago. Ayun nga. Yun ang ginawa niya. Pero matagal na niyang nasabi yun. Sabi niya, group of islands. In 1958, doon niya lang sinabi na, do-drawingan ko ng ano yan, sabi niya. Ang linya. Sa 1958, sinabi niya, do-drawingin ko yan.
Para nga masakop nila. Oo, pero hindi pa rin niya na-drawingan. So, hindi na natin alam kung bakit di niya ginawa. Ngayon, sabi ng tribunal, China, wala kang karapatan na drawingan mo yan. Aha. Bakit, sabi niya? Hindi ka archipelagic country. Ang ibig sabihin, Kasi continental state ka. isang buong bansa siya. Nasa Malaki. continent siya eh. Kontinente. Continental siya eh. Ikaw naman Pilipinas, pwede sana kanya, archipelagic ka eh. Only an archipelagic country Can claim doon. hindi, makakagawa ng isang group of islands. Kasi nga, Ang hiwa-hiwalay problema, ang problema niya, sabi niya, but you are not allowed to do this. Bakit? Bakit? Because, Lapit naman sa Palawan hindi ka, dahil sa pagkakalayo kasi niya, yung distansya. ng distansya, you do not meet, sabi niya, the requirements of land to water ratio. Ang ibig sabihin. Malalayo eh. So sa kanyang panukat, dapat hindi masyadong malalayo. Ibig sabihin, dapat at least mas maraming lupa dun Hindi, sa isang grupo. magkakalapit Yes. dapat para maging grupo pa. Kasi sa layo niya, sabi niya, Parang- you do not meet the requirements of land and water ratio. Masyadong hiwa-hiwalay. And therefore, the distances between points. Kasi magkakaroon ng Hindi ka pwedeng, halimbawa, distortion. sabi natin sa geometry, 2 points determine a straight line. Yes, oo. Pero pag ang straight line, magmula rito hanggang doon, sabi nga sobrang masyadong malayo. Dapat magkakaano. Oo. Kaya hindi rin tayo pinayagan. Opo. At saan nakasulat sa arbitral award yun? Kailangang basahin ng justice na yun. Yan bang binabasa niyo yan? Yan yung nakasulat sa arbitral ruling? O kaya nga sasabihin ko sa kanya, Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 Opo. nung arbitral award. Kasi maano yan eh. Mahaba yan. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Ibig sabihin, Sen, pareho tayong pinagbawalan. Pareho tayong pinagbawalan kaya hindi mo ma-inclusion na si group kasi kaya natin tinangka yung ganun na magawa mong isang group na yan para mapalawak mo yung Ilog. para makagawa ka ng exclusive economic zone. Bawal. Oh. Nananatiling nasa high seas. Opo. Paano ka ngayon makakagawa ng mapa ng West Philippine Sea pag isinama mo yung Kalayaan Island Group? Kaya hanggang ngayon, Nahirapan. pinipilit ko, hinahamon ko sila eh. Hindi nila magawa, alam nila hindi nila magagawa, kaya pinipilit na. Ba't niya pinipilit ang coordinates? Meron ng coordinates eh, kaya ang exclusive economic zone. Tingnan, babalik sila sa exclusive. Hindi naman exclusive economic zone pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pinipilit mong i-drawing kasi eh. Mangangailangan ka ngayon ng mapa na i-deposit mo sa opisina ng UN Secretary General. Sabi naman nung aking kaibigan mo rin, Na-submit na daw eh. sabi naman ng aking kaibigan na si former Senator Tol, Oo. nakakagawa na tayo Nakapag-submit na. Oo. Oo. Disinformation niyang wala pang nasasubmit. No, disinformation kanya. Senator to, baka nagkakamali ka sapagkat ang naisubmit nyo ng mga mapa at mga charts ay intended for the extended Continental shelf. continental shelf. Na ang layunin ay Yung pag Sa ano Benham ng- Rise. sa Benham Rise at saka sa part ng South China Sea. ayun. So wala pa itong West Philippine Wala Sea yung dyan. tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga, sa takot nila siguro, na hindi nila pwedeng ikurba doon sa, para masakop natin yung Kalayaan Island Group. Hindi ka papayagan eh. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung arbitral ruling ay parang in a sense, merong maganda sa atin, pero meron din hindi maganda ng No, epekto. ang maganda sa atin, yung ating pinapangarap na alisin yung 9-dash line, Nawala. nawala. One. Oh, pero Tapos- meron siyang kaakibat naman na ruling na China kanya at saka Pilipinas, kayong dalawa, hindi nyo rin pwedeng Angkinin yung... i-regard itong mga pictures sa Spratlys Oo, at na parang pagsamahin isa lang. na parang isang group of islands. Isang teritoryo. Hindi nyo magagawa. Kasi nga, ikaw continental shelf ka, ay continental state ka. Ikaw naman, Archipelagic ka lang. archipelagic ka, pero mababiolate mo yung ratio between land and water at saka yung distance between points. Masyadong malalayo. Dahil masyadong malalayo. Napakahirap bang intindihin yun? Kasi noong before the arbitral ruling, ang pananaw nga natin dito ay isang buong isla to, Sen eh.
Ang gumawa kasi niyan, si Pangulong Marcos Sr. Yung PD 1596. Oo. Opo. Pangulong Marcos, PD 1596, Nilagyan ng box. binax niya. Sa mapa, may box. Believe ka rin di ba? Isip-isipin mo, wala pang UNCLOS Naunahan, no? Wala pang UNCLOS, naisip niya ng i-box Oo. yung Kalayaan Island Group. Para wala nang makapasok. Oo. Pagkatapos, nung nagpa-arbitral tayo, Teka muna, ganito. sige. Di 1978, Apo. naisip nyo, dinabox natin. Hindi, ang ganda. 1982, pinag-usapan dapat magkaroon ng UNCLOS. Ayun, yung UNCLOS muna. Nag-uusap pa lang, 1982 Oo, UNCLOS muna. Kailan nagkaroon ng kaganapan ng UNCLOS? 1997. Ang tagal pala, no? Ngayon, sana man lang kung sino representative natin nung pag-usapan yung UNCLOS. exclusive economic zone. Aha. Dapat hindi sila pumayag sa 200, ginawa sana lang 300 para nasakop natin yung KIG. Dito ba nabuo yung 200 nautical miles na? Nung may UNCLOS Nung na nga, nag-UNCLOS 1997 yun eh. Ayun. So, O baka nakikinig yung UP professor at saka yung, ano ba yun? Yung Associate Justice. ibig sabihin na Kulang nga eh. Nasa 200 ka nga eh. Umiwala Beyond the 200, considered na high seas na kasi yun eh. humiwala yung Para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali at hindi tayo makalabag sa UNCLOS. High seas na kasi yun eh. Tingnan mo ha. Pag-alis ko nga doon sa CA, nile-lecturean ko nga yung Army eh. Yung 35. Pero Sen, bago nyo ituloy, kasi baka naman sabihin, pero nananatili na atin yung Kalayaan Island na nasasakapan Tayo nga natin. occupied doon eh. Dahil tayo nandun. Tayo nga. Ang problema nga lang kung paano mo isasama sa West Philippine Sea map. Papachi-pachiin mo lang. Kung papayagan ka. Yun sana ang gawin nila, makipag-usap sila. Kung paano remedyo dapat. Hindi yung gagawa, sasabihin nila, naggawa na sila ng mapa, may mga coordinates. Nasaan? Oo nga, no. So yun pala ang pagtatalo dun sa Kalayaan Island Group. Pinipilit niya kasi, tingnan mo ngayon ha. Sinasabi nila Administrative Order Number 29. 2012. Opo. Anong sinasabi nung Administrative Order 29? 2012 pa yun. Ikaw Namria kanya, gumawa ka na ng mga mapa. Yan. In consultation with the Department of Foreign Affairs, Aho. isubmit na ninyo para yung West Philippine Sea, Aha. inotify ninyo lahat ng mga relevant international organizations, including the International Hydrographics Organization. Bakit? Para sa ganun, yung West Philippine Sea, maitala doon sa S-23. Ano yung S-23? Opo. Ito yung patalaan ng mga dagat. Okay. Para, alimbawa, pag tingnan mo yung S-23, tingnan mo yung South China Sea, nakalagay 6.1. South China Sea, hindi pag-aari ng China yan. Yun tawag lamang. Yun lang ang pangalan. Yun lang ang katawagan doon sa bahagi ng In reference sa ng China. karagatan na yun. Oo, dahil nasa south ng China siya. Kung sino man ang gumawa nun, bahala na sila sa... Basta ito is South China Sea ang pangalan. Bakit 6.1 ang nakalagay? Ang ibig sabihin nun, Chapter 6.1 nung S-23, doon mo makikita yung coordinates ng buong South China Sea. So makikita mo doon. Ngayon tayo, gusto nating ipatala yung West Philippine Sea. Ganon din ang gawin natin para siguro merong 9 baka 9.1 naman tayo. Kung saan siya ilalagay. Kung saan siya ilalagay. Pag makikita- Para magawa mo yon, yung steps gawin mo eh. Oho. Yan mo yung coordinates. Tapos sasabihin na hindi raw mahalaga yung coordinates. Paano may tatala yung mapa mo? So, palagay mo, nag-uusap kayo ni Jen Subarjaga, kahit wala siya, no? Para madaling maintindihan. Ikaw ang piloto. Nagmamaneho. Nagmamaneho. Ikaw ang piloto. Tubig Hindi, kapitan. yung pinag-uusapan lang natin. Sa lupa muna tayo. Hindi, Okay. sige, sa ano. Sa dagat na, para mas madaling intindihin. Opo. Dagat. Ikaw ang, anong tawag doon? Kapitan. Ikaw ang kapitan. Opo. Nakikipag-usap ka doon sa, yung sa maritime, ha? Yung sa control. Kumbaga sa aeroplano may control tower. Opo. Sabi nung kausap mo doon sa maritime control, si Jen kunwari yun. Nelson, nasaan ka na? Sabi niya. Nandito na ako sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, wala akong nakikita rito. Mag-aaway kayo eh. Mag-aaway nga. Dahil wala sa mapa eh. Ayun. Gusto ko ring magkaroon ng ganun nga eh. Hindi yung
Hindi yung tayo lang ang gumawa. Dinipine natin sa batas natin. Hindi naman natin maipatala. Pinipilit nila na meron ng mapa. Ba't hindi nyo mailagay doon sa patalaan kung talaga meron kayong mapa? After 17 years, hindi pa nyo maipatala. 17 years yung 2012 Sinabi niya, NAMRIA, DFA, ipatala na ninyo yan. After 17 years, bakit wala? Doon pa lang yata sa Hindi nga, sinabit. tinatanong kita, bakit hindi nyo mailagay doon mismo, para sa ganun, pag tiningnan mo yung South China Sea, meron ding 9.1 West Philippine Sea. Ayaw mo ba makita ng ganun? Mas maganda meron. Mas maganda meron. Mas maganda po. Ba't sinasabi nila ngayon hindi kasi naghahanap kasi ng coordinates Hindi siya dapat ang coordinates, nandun na 12 miles ka. Hindi yun ang pinag-uusapan. Yung hanapan mo ng coordinates para maipatala mo yung mapa mismo dito. Doon kayo nahanapan. Pero kahit wala yung coordinates, kasi dito nila binabali So dahil ba wala coordinates, hindi na sa atin yon. Parang ganun nila binabali sen Akala ko ba magpapatala ka muna? Oo. Di ba mas maganda para kumbaga may titulo ka Dala-dala mo yung titulo Ganun ka-importante yun. Ba't ba ayaw mong bigyan ng... bakit ka mananangan doon sa argumentong kahit na walang Wala coordinates, yan, atin naman. Ano mga yun sa atin? At saka, Hindi mo nga ma-define ang hangganan ng sayo at saka pinagmumulan pa ng pagtatalo sen Para nga, officially, masakop mo nga yung Kalayaan Island Group dahil nakaano tayo doon Atin yun At saka malayo-layo no? Atin yun Ba't hindi mo ngayong gawin, official, isama mo na, kasi dinefine na natin Dinefine na natin sa batas natin Ngayon, kaya tayo naglalagay ng mapa, sinasubmit natin mga charts, mga mapang kakailanganin, including the coordinates, to inform the whole world na meron tayong balak na ipatala sa patalaan ng pandaigdigang karagatan. Hindi ba ikaw, sa local na batas na lang natin, merong magulang na namatay na yung magulang, naiwan ng mga properties. Ayan. Meron silang extrajudicial settlement. Bago payagan ng korte yun o ng magpapublish ka Ipaalam mo sa buong Pilipinas kasi baka merong creditor dyan para ma-protectionan lahat. Ganon din yun. Para sa ganon, lahat ng mga bansa na merong interes sa pinag-uusapan, makapag-object sila. Kung walang nag-object, okay. O itala na natin ang West Philippine Sea. Hindi ka pa masaya? Maganda, may ganun nga. Oo, sa wakas andun na yung West Philippine Sea. Gaano mang kaliit? Ba't ba ayaw ninyo? Ba't palagi nyo sinasabing, ba't naghanap ka pa ng coordinates? Ba't nga hindi? Hindi ba? So, Ba't ayaw? Oo, talagang hindi ka makapaglalagay. Kasi nga, baka sitahin ka. Dahil yung KIG, okay, nandun ka nga, kaya lang, sinakop mo, lalo na yung karamihan doon, nakabara yung high seas talaga, magkakalayo Paano mo i-appropriate ang high seas without violating the UNCLOS? Guguhitan mo Pag guhit mo, lalampas ka sa high seas magiging lilitaw nga nito, Sen, hiwa-hiwala yung teritoryo. Hiwa-hiwalay. Kaya nga hindi tayo pinayagan mismo ng award Sinabi niya, Pilipinas, even if you are an archipelagic nation, you are still disallowed to do this because you will not meet the requirements of the land and water ratio, including the distance between 2 points. At yan po ay dahil nakasulat. hahaba yung ibang points Yan sinasabi nyo, nasa arbitral ruling. Ito nga, ulitin ko. Oo, paragraph 574, paragraph 573. Ayun. Yun po pinatutungkulan. Baka po, basahin po ninyo. Kasi nga, maritime law professor ka lang. Hindi man kita minamalit. Pero hindi Pero pupuntahan mo ang isang komplikadong... ewan ko na lang sa kanya. pero linawin natin. Kung magsalita Linawin natin, hindi nyo talaga ipinamimigay. Kasi, Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. To emphasize the point. Nagkaka-problema kasi. To emphasize the point. Para wag kayong magka-problema. Kasi namumroblema sila. Hindi sila makagawa ng mapa. O di give up nyo. Parang sinabi Pero nyo na, ano lang yun kung hindi nyo gagawin yan, pamigay nyo na lang, parang gano'n. Hindi ba? Bakit naman na 17 years na nakakaraan, ba't di nyo pa magawa-gawa? Kung talagang gusto nyong gawin,
natin, matagal nyo nang nagawa yan. Ayan. Hindi pa napakalinaw niyan. Sinong hindi nakakaintindi ngayon? Sen, meron ho kasing isang social media page na nag-publish ng mga congratulatory messages sa inyo eh. Pero mukhang ito kung tawagin yata ay parang Parang nangungutya ata. may tawag dito, nakalimutan ko lang no? Ito po isa. Congratulations. Kasi hindi mo alam na ang backyard squatting analogy ni Justice Antonio Carpio ay sovereignty framing. Sovereignty framing daw po, hindi banter. Ang punto niya ay simple. Kapag inangkin ng kapitbahay ang bakuran mo at ayaw umalis, hindi yun kaibigan. Occupation behavior yun. Ang issue ay soberenya at karapatan, hindi pakikisama. Sen. So, tingnan mo na lang yun. Yung palang justice na yun ang kanyang basihan. Aha. Anong soberenya ang pinag-uusapan natin? Yung land territory o yung maritime rights? Aha. Doon lang sila yung malabo Pero alam mo, sa dami ng kanyang congratulations, ako naisip ko, wag na lang nating patusin kasi puro panunuya lang at pangungutya. Pero gusto ko rin siyang i-congratulate, Nelson. Apo. Dahil sa dami ng congratulations niya, napag-isipan kong magwaldas ng 3 minuto para lamang kilalanin ko kung sino siya. Nagtatago siya sa pangalang Nutriban. Okay. Pero ang kanyang parang ginagamit na parang mapagsino siya ay PM. O kaya siguro kung nakikinig si PM, kinumpleto na kita PM, ikaw talaga ay PMQ. Ayan. Para malaman niya na kilalang kilala ko na siya. Okay. Congratulations PMQ. Aha. Alam ko din na ikaw ay naglingkod sa o nagtrabaho sa GCash. O yan, maliwanag na kilalang kilala kita. Kaya kahit anong panunuya ang sabihin mo, alam ko, may nag-feed sa'yo. Hindi naman ang layunin mo ay para paliwanagan ng ating mga kababayan, Aha. kundi palabuin lahat, ang lahat ng aking pilit na liwanagin. Ayan. Yun na lang. Congratulations, PMQ. ang haba ng ipinost nito halos Oo, maubos pakala ata, niya PM lang siya. Hindi. Aha. So, kinokongratulate kita. Isip-isipin mo sa dami ng ginagawa ko, napagtyagaan kitang kilalanin. Oo, Ikaw si PMQ. O PMQ? yan. Maliwanag yan. Ganun ba? O sa bagay, dito ay pag binasa mo nga naman itong post na ito, O, walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Pinalalabo lang talaga at saka yung, balikan lang natin siguro yung backyard squatting. Mahirap kasi i-compare ito Sen dun sa, kasi pagka squatting, backyard, ay lupa yun magkaiba talaga. Lupa Hindi mo makukumpare no? Wala namang backyard na tubig Oo. Ang pinag-uusapan lang dito tubig Kaya nga sabi ko sa iyo, nag-umpisa tayo sa UNCLOS. Maritime rights. Kung ibang katawagan niyan, sovereign rights. Iba yung territory, sovereignty. Ayun yun. Yes. Iba yung sovereign rights sa sovereignty. Iba yung territory sa maritime rights. So dito basically, ang dinidiscuss natin, dagat, tubig. Yung mga lupa na nasangkot dyan sa mga tubig na yan, walang paghatol na ginawa ang arbitral tribunal dahil wala sa kanyang kapangyarihan na gawin yun. Para tukuyin kung sino yung mga nagmamay-ari ng mga pictures Unang-una, sana kung talagang gusto lang linawin ng Pilipinas yun, dapat pati yung Calayan Island Group sinangkot niya na para pagpasyahan ng tribunal. Ba't i-dismissan ka? Sabi niya, hindi ko kayang gawin yan, wala akong jurisdiction. ang sinabi lang niya kung anong klaseng mga pictures ito. Hindi, walang Hindi, ano doon. yung low tide elevation. Oo, yung sinabi rocks. lang. Pero yung hindi niya sinabing, pwede ko ba sa pagpasyahan? Wala. Wala. Kung sinong may-ari, wala po. Ang talagang principal na inano niya, alisin mo, ano ba akanya yung nature ng mga ano na yan? Oo. Yung 9-dash line. Aha. Sabi naman na nga ng tribunal, invalid naman yan, sabi niya, na walang basis
sa yung historic claim yan. Yung historic rights, wala yan. Sen, sabi ano niya. ang total, kung pagtitingnan nyo naman, at kung ang mga kababayan natin ay talagang maka-Pilipino o maka-Pilipinas, hindi naman mo tayo dapat magtalo-talo rito eh. Yun nga eh. Ang usapan kasi doon sa resolution na yun, di ko nga malaman kung bakit hinangad pa ng mga kasama ko na gumawa ng resolution para sa ganun, i-condemn ang mga public statements na ginawa ng Chinese Embassy. Ang itatanong ko nga sana sa kanila, sino ba nag-umpisa niyan? Di ba kayo? Aha. Binigyan ko siya ng listahan eh. January 1, si ganito. January 7, hanggang umabot, katapusan ng January, hindi sila tumigil. Ang China naman, kung ano yung sinasabi mo, sinasagot nila. Ayan nga. Kaya tinatanong ko sa kanila, ito ba kako ay may ikabubuti nating pare-pareho? Ito ba ang paraan kako para ang dalawang bansa ay maging maayos ang kanilang relasyon? Ito ba yung ating foreign policy? Di ba? Yun lang naman ang mga punto sana. Kaya lang, dun sa bahagi ng kanyang resolution, isinangkot niya 500,000 square kilometers na ating exclusive economic zone. So, ba't bigla ka ako lumakayo nga? Sa mukha ako kinuha ito. Doon sa libro daw nung isang justice. Eh kung binasa niya yun, isinama niya yung Benham Rice. Hindi exclusive economic zone yun. Eh. Kaya dito po, magpakaingat kayo mga kababayan. Ang dami pong nagpapanggap po na ako po kahit kailan ay hindi nagpanggap na napakarami po nalalaman ko. Hindi po. Kaya lang ang kaibahan ko sa kanila, ako po yung nag-aaral talaga. Ako yung nag-aaral. Hindi ko po sinasabing marami po akong alam. Ngunit pagdating po sa mga basic na mga kaalaman, para po matuntun natin ang katotohanan, ay kargado po ako doon. Alam ko po 'yon. At wag po silang magtatangka na baguhin 'yon. Ipipilit nila exclusive economic zone kapareho ng West Philippine Sea. Maglalaban po tayo kahit saan tayo makarating. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Meron din nabanggit si Senador Pangpilo Lacson dun sa hearing din ng Commission on Appointments. Siguro pagkatapos ninyo magsalita, na itong Kalayaan Island Group ay talagang in legal principle ng discovery at effective occupation, talagang sa ating naman. Una, wala naman tayong pagtatalo doon. Talaga namang hindi naman natin sinasabing hindi yun sa atin, Sen. Pero bakit ba niya nabanggit na itong isla, itong teritoryong ito ay ang unang naka-discover dito ay ang Filipino adventurer na si Thomas Cloma. Noong 1947, inokupahan niya at noong 1956, pinangalanan niya na Free Territory of Freedom Land. At pagkatapos noon ay ibinigay niya sa Pilipinas, sa Philippine government, sa symbolic fee na 1 peso. Ano bang importante nun? Hindi ko alam kung bakit pa niya isinangkot yun. Gayong alam naman niya na occupied na natin yung 4 na teritoryo. Ngunit kung ang gusto niyang ipaalam na malawak ang kanyang kaalaman tungkol dito, baka niya sinabi yun. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong balikan yun kasi nagmamadali ako. Meron kaming caucus ng mga kasama ko. Pero kung ang sinasabi niya ay si Thomas Cloma, hindi po adventurer yun, seafarer yun eh. Siya po ay may-ari ng isang maritime institute nung matagal ng panahon sa ating bansa at nag-issue nga siya ng Freedom Land Proclamation in 1956. Ano? At nag-draw siya ng boundaries. Hindi naman yung buong Spratlys, kung hindi sa mga mangilan-ngilang parte ng Spratlys Island. Ano? Nung ginawa niya yon, alam mo ba kung sino-sinong bansa ang nag-object? Sino po? Ang Amerika, Pati Amerika. ang United Kingdom, Pati UK. ang Vietnam, France, Australia, Ang dami. at China. Pero Pero magtataka ka, hindi niya alam. Ang Pilipinas nag-object. kung sa bagay, baka kine-claim niya as private... Hindi. Alam mo kung sino ang nag-object sa Sino? pangalan ng Pilipinas? Sino po? Yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na noon ay Secretary ng Department of Foreign Affairs. O sino? Romulo. Hindi naman. Hindi na, pag naging presidente ba ng Pilipinas si Ramon Romulo? Magsaysay. Naging presidente ng Pilipinas na noong siya'y nag-object sa ngalan ng Pilipinas, siya yung Secretary of Foreign Affairs. 1956.
Carlos Garcia. Okay. Yan. Carlos Garcia. Alam mo kung bakit? Bakit siya nag-object? Alam mo kung bakit siya nag-object? Oo. Kasi, yung Spratlys Islands, hindi siya considered na terra nullius. Terra nullius. Ano ibig sabihin ng terra nullius? Ibig sabihin nun? Terra nullius, isang teritoryo na hindi pa nadidiscover at hindi pa na-occupy. Dalawa, Okay. hindi na-discover at hindi na-occupy. Kasi baka hindi alam ni Mang Tomas. Oo. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yung Tomas Hindi Lechon. gumawa ng sauce. Hindi mo malayo po. Noong 1897, nag-issue na at nag-publish ng Notification of Claims ang Great Britain. 1897. Oo, doon sa... 1956 lumabas si Mang Tomas eh. Oo, late na. Hindi na siya terra nullius. Ibig sabihin, meron na Meron na naka-discover. una. Pagkatapos ng Britanya, pati ang France, nag-publish din ng Notification of Claim. In 1933, Aha. maski ang bansang Japan, nag-issue ng Notification of Claim. Na dami nag-aagawan. Kaya ang Japan, ninotify pa, kinapi parnis ang Amerika. In 1933, tayo, colony ng Amerika. Kaya nga, pati tayo, alam natin yan. Okay. Hindi na dapat binanggit ito. Wala namang kinalaman pa ito. Wala nang bearing. Wala nang bearing. Pero gusto niya siguro sabihin na, medyo malawak ang aking nasa sa iyo yun. Pero kailangan natin pinapaliwanag. Dahil yun ang buong... Iyon ang buong katotohanan na hindi niya ni-discover at hindi tinanggap maraming nag-object. Hindi totoo na kinontribute niya sa ating bansa. At kaya Hindi naging yun sa ang atin. pinagmulan. Ayun. Talagang inoccupy natin. Dahil siguro, gusto ni President Marcos Sr. noon. Isip-isipin mo, 1978 pa lang, naisip niya na yun. Binaks niya kagad. Yun ang dahilan doon. Hindi yung dahil sa discovery. Oo. Ibig sabihin nito, Sen, noong... Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nag-a-apply. Meron tayong bagay, yung kasabihan na yun, English eh. Anong... A little learning, dangerous. a little knowledge, is a dangerous thing. Oo nga. Ibig sabihin nito, Sen, kung noong panahon na... Tingnan nyo, ang dami nag-aagawan dyan sa isla na yan. Ang dami talaga. Pero dumating ang panahon, hinayaan na lang nila yung Pilipinas. Hindi malayo na magkasundo-sundo rin pala tayo dito sa... Sana nga ganun eh. Kung ba, sabi pa nila. Kanya, may probinsya, yan munisipyo. At saka barangay. Alam mo, Nelson, kahit ano pang gawin mong political characterization sa isang feature ng isang kalupaan, hindi magbabago yung nature ng kanyang geography. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya. Halimbawa, kaya pinipilit natin sa China, kung ako makikipag-usap uli sa China, kung kinakailangan tayong, dapat naman tayong makipag-usap, sila din, mukhang gusto rin nila. Ipaghalimbawa na lang natin yung dalawa, yung Ayungin at saka yung Mischief. Low tide elevation talaga ito eh. Walang pagtatalo ito eh. Na-occupied nila. Na-occupied nila. Nasa ating ECC. Kung ako, sasabihin ko lang, Mr. Ambassador, alang-alang lang sa goodwill ng pagkakaibigan natin, utang na loob. Utang na loob. Iwanan mo na. Low tide elevation ito eh. Kahit ano pang gawin mo, sinasabi ko nga, kahit i-reconstruct mo pa, yung Great Wall of China, Doon. ganun pa rin eh. Yun pa rin Anim pa rin yun kasi nga, tubig talaga yan eh. Nagkataon lang na may umusli siguro yan. Hindi ko maalam kung paano tumubo yan. Pero hindi magbabago ang characterization yan. Parte ng aming exclusive economic zone. Ganun dapat makipag-ano eh. Ngayon, patutsadahan. Kaya nagalit siguro yung isa sa amin. Sabi niya, binasa ko yung mga ano eh. Pagkatapos sabi pa nung aming Senate President, paano niya na, bakit? Magagaling yung mga tauhan na. Sabi ko, tingnan kasi ang pinagtatalunan yung patutsadahan ng dalawang bansa. Pwede ba likumin natin lahat? Sino ang unang nagsalita? Anong sinagot? Pangalawa, anong sinagot? Para makita yung... Para makita ko yung series, yung linya, yung konteksto. At tayo talagang nauna eh. Pagkatapos nagsalita, alam mo naman yung Commodore Tariela kung ano-ano pinagsasabi. So tinanong ko nga doon sa mga 35
members ng armed forces. Meron ba tayong national policy, sabi ko, na ang isang uniform serviceman pa naman, ay pinapayagan tayo kako na hiyain ang isang head of state? Wala po, sabi ng kapitan. Wala naman talaga. Oo. Yung bang ginawa ni Tariela kako, hindi panghihiya sa presidente ng China. Panghihiya po. Ngayon, kung wala tayong national policy, Sinagutos. hindi ba ako personal na gawa niya lang yun? Opo, sabi niya gano'n. Tama ba yun? Hindi po. O, pagkatapos, sasabihin natin, i-condemn natin ang ginagawa ng China ng pagsasalita laban sa atin. Eh, sino ba nauna? Sumagot lang sila eh. Ikaw ba may karapatan kang hiyain ang kanilang head of state? Yung kanilang embassy, wala silang karapatang sumagot man lang sa'yo? Sabi ho ng DFA, hindi po pwedeng gawin yon. Sabi ng DFA, ako ang tagapagsalita rito. Actually, ang DFA, nung makita niya, nagsuggest siya kagad ng de-escalation. Sa ating body of laws ngayon, administrative code, maski yung ating mga saligang batas, sinasabi, ang talagang tagapagsalita, kung ang pag-uusapan ay international relations, Department of Foreign Affairs. Merong tagapagsalita ang maraming unit ng ating bansa. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay international relations Ay, isa lang yapat. at medyo tatamaan ang Sensitive. pagkakaunawaan o kaya yung unawaan at kooperasyon ng dalawang bansa, Department of Foreign Affairs. Hindi nakikipag-konsulta yung isa eh. Pagkatapos, pagbobotohin namin, ipapanalo nila yon. Ibig sabihin, ini-encourage nila si Tariela na gumawa ng maraming ganun. Paulit-ulitin. Uulit-ulitin yon. Nakakabuti ba ako yon? Tinanong ko. Na nasusunog na gusali. Anong ipampapatay mo sa apoy na kumakain doon sa gusali? So sabuhin mong gasolina Hindi naman. Lalong o lalagyan tubig? ka. Tubig. Sabi nung army, tubig po. So sa pagpapaliwanag kong ito, kako, Kapitan, do you think I am pro-China? No, sir. Thank you, Kapitan. Sabi ko. Actually, Ang Sen. paghahanap natin, pagkaunawa eh. Oho. Kung ano man ang karapatan, paigtingin natin. Ngayon, sila nagbibida-bidaan sa West Philippine Sea. Gusto ko rin sana eh. Bakit hindi? Oo. Ang kaso hindi nila mai-produce eh. Kasi hindi nila mai-produce ang coordinates dahil meron nga ruling ang Arbitral. Kasi sinasabi nila, nag-rule in our favor. Oo. In behalf of your exclusive economic zone, but not the entirety of what you claim as West Philippine Sea. Mahirap pang intindihin yun. At ang remedyo dito, Sen, ay... Ano kayang gagamitin kong salita Aha. para itong mga taong ito na nagpipilit, kung sabagay, alam mo, itong mga taong ito, kahit ano sabihin ko eh. Ayun nga yung sinasabi Imamali namin lang ni nila Jen nung isang araw, may personality bias. Pero in fairness yan, nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo eh. Si Senador Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. So, pagkatapos, siyang magsasabi uli ng Tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. ha? Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga yung nauna eh. Ayun nga, oo. Magsilayas kayo rito. Oo. Anong sagot ng China? O sige, mag-declare kayo kanyang persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami rito. O ba't kayo tumahimik? Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yun? Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang mawawala sa kanila. Tayo ang mawawalan. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung resolution na pinirmahan ng 15 ay hindi na ito itutuloy? Tinutuloy pa nga eh. Pagbubutuhan pa nga pa yan rin? eh. Kahit na sinabi ni Erwin Tulfo na... Sinabi ni Senator Erwin, the Senate is open to engage in a dialogue, blah, blah, blah. Oo, yun nga. Bago mo dapat sinabi yun, pinatigil mo na yun. Ayun. Paano maniniwala yung kabilang side na open kayo, samantalang pinagtatalunan pa at pagbubutuhan yung resolution na yun, condemning their public statements? Baka naman pagdating ng sesyon, yun ang Hindi, sabihin. magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng lumanyas kayo. Ayun nga pala, no? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador eh.
Doon sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Yun nga po, Deputy. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? O di sinagot. Siya nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman, tama na po more than sufficient na po yung aming ano. Deputy. Silang their basic lack of knowledge of international law. Sa kanila galing yun. Ito ngayon ang pinako-condemn nila. Sino ba nagsimula? At saka wala namang magandang idudulot. Walang magandang idudulot. Aha. Sen, magbe-break lang tayo. Pagbabalik natin ay meron pang isang issue yung kudeta daw nung nakaraan. At pangalan nyo pa rin ang lumulutang Meron akong napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya lang nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. O, anong nagtuturo lang naman Ha? Anong Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka Oo. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant, tapos, ganun ba? Ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano pa talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganon, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga. Yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mong isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Ba sasabihin mo maaaring binabayaran yan? Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kinakailangan bayaran ka pa, makukuha mo na kung talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano pa may tutuwid dito, nasabi mo na noon pa. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila, at
pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Aha. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh, ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo kako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayong sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kamuntik nang nag-nuclear. Naayos din. Sa Japan, Ay, mas matindi. naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos? Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero aayusin tigilin lang sana natin yung patotsadahan. Oho. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow, ang dami. Ganun kadami? 35 to 40 Oh. oil and gas Na- exploration. madami pa rin, Vietnam. Malaysia, 60 to 70. Aha. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako, Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Oo, sa bagay, 60 to 70. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ka ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung Mischief Reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration doon Tama, oo. Ito yung Napagkasunduan na yan ito yung lugar ng Service Contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Aha, ang haba. Ha? Akalain mong maayos na sana natin Nagpirmahan na po dyan. Oo. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko na muna babanggitin ang pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayong, hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE? Ng Philippine counterpart ng Sinok? Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Imbes na natuloy. Na nawalang... Maraming komplikasyon, pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila sila ang bida ng mga Pilipino. Sila ang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patutsadahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve?
Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas napagkain. ba ka ako yung... Wala eh. Kasi nga, ang inisip nila, 2028. Ayun. Akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan nung huli ko itatanong sa inyo, mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy ay dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon. Aha. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority. Apo. Halimbawa, halimbawa lang naman. Napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. Tama. So magiging consequential lang yun. Pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa iba na yung Senate President, siya naman ang maglalagay talaga yung kung sino yung majority. gusto niya. Ayun nga po. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing Blue Ribbon uli. Walang ganon. Wala namang ganun. At wala ding... Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Parang ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagba-viral pagka Marcoleta nandun lang. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMQ ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. O yan sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun. O yan.